Hello po mga ka-kidney, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po nandito ako sa labas. Linggo na naman po at araw ng pagsamba. Anyway, ngayon lang ako nagkaroon ng oras na mag-upload ulit ng video. Sa totoo lang, ilang days na akong hindi nag-upload kasi parang tinatamad pa rin ako na parang mabigat yung katawan ko. Pero ngayon, mabuti naman yung pakiramdam ko. It's been 8 days since yung placement ng catheter ko for peritoneal dialysis. So anyway, sa ngayon mas okay na yung pakiramdam ko kasi last few days yung palagi pa rin parang bloated ang katawan ko, yung tiyan ko parang punong-puno palagi ng hangin. Tapos parang yun ang naghihinder sa akin na kumilos. Pero wala akong pain. Yun nga lang yung likod ko parang madaling mangalay. Pero so far, okay na ako. Kahapon nga naglukad ako ng ilang blocks, no? Kasi lumabas ako. Tapos ngayon nakapagsamba ako at maaga ako nakatupad ng tungkulin. So anyway, sa mga susunod na araw ay malalaman ko kung ano pala yung result ng genetic testing ko. Malalaman ko bukas Monday kasi meron akong appointment sa genetic doctor. And then siguro mag-start din ako ng training ng PD or peritoneal dialysis. Sa mga nagtatanong po dyan kung ano yung procedure ni ginawa ko, yun po ay ang tinatawag na catheter placement for peritoneal dialysis. So it's been 8 days na po since nung nilagyan ako ng catheter sa gilid. And sa ngayon, isa sa mga nakatulong dun sa kabag is naglagay muna ako ng belly binder. So parang alam mo yun, yung ang pakiramdam kasi parang kung nagkaroon na kayo ng anak, yung pagkatapos yung mga anak, ganun ang pakiramdam ninyo, parang nahuhulog yung tiyan nyo. Pero ngayon, mas na okay na ang pakiramdam ko. Sabi ko nga nakalabas na ako ng bahay, nakapagsamba, nakatupad ng maaga, at masaya po ako. Ay gusto ko pong magpasalamat dun sa mga palating nanonood ng mga videos ko at salamat po sa suporta ninyo, sa mga encouragement ninyo. Kung kayo po ay nasa dialysis, pakishare naman po sa comment box kung ano yung experience ninyo, na naka-fistula ba kayo o naka-catheter o nakaka-catheter kayo. Pakishare po yung mga experience ninyo. Meron pa kayong mga discomfort na nararamdaman or panghihina ng katawan. Tuloy lang po ang laban, tuloy lang po ang lakas at tuloy lang po ang ginagawa natin na mga therapies at saka mga healthy methods para lumakas tayo, para labanan pa yung ibang mga sakit na pwedeng makuha natin dahil sa kidney disease, yung mga pwedeng maging complications para maiwasan. Sa mga nagtatanong po kung kumakain pa ako ng prutas, kumakain ako ng prutas pero bihirang-bihira po. Maski mga gulay, mabibilang lang po sa mga kamay kung ilang mga gulay na lang ang kinakain ko at paulit-ulit lang po na yun ang kinakain ko. Minsan nakakasawa, minsan nakakaumay, pero ganun po talaga, wala naman tayong choice kung hindi gawin yung makakabuti sa katawan. Tapos kaya ako umiiwas sa mga prutas kasi iniiwasan ko rin po kasi yung fructose na tinatawag. Hindi po maganda yung mga matatamis na prutas kasi nagtuturn pa rin sila sa sugar at hindi maganda yun sa kidneys. So alam naman po natin yung mga dapat nating iwasan. So ngayon po na mag-start na ako ng dialysis, ang plano ko po ay babalik na ulit sa diet ko na kakain ng egg everyday. Kasi sa ngayon, ang isang naghihinder sa akin is yung lasa dito sa may dila ko na hindi maalis-alis, na nababother talaga ako, parang lumulunok ako lagi ng alak, yung parang alcohol, ganon. Hindi naman siya metallic taste, pero dahil nga sa mataas yung acid ng katawan dahil sa mga toxins, ganon talaga ang effect. So yun po yung symptoms ng renal failure na obvious na nararamdaman ko. Pero bukod po doon ay pakiramdam ko normal naman ako at sa totoo lang nagpapasalamat ako kasi malakas yung pangangatawan ko. Isang nakakatulong sa akin sa totoo lang is yung pagtitake ko ng rapid cellular balancing treatment. Ito yung mga minerals na pinapalakas talaga yung mga cells mo. Kasi naramdaman ko na after 5 days na hindi ako nakainom dahil naubusan ako ng gamot,
Dahil ino-order ko pa po ito sa Pilipinas at sa totoo lang napakamahal ng gamot na ito, pero nakakatulong po siya, nakakapagbigay ng lakas sa araw-araw sa akin. Naramdaman ko after 5 days na hindi ako nakainom, nararamdaman ko yung bigat at saka yung mga sakit-sakit sa katawan, sa mga kasukasuhan. Kaya alam ko po talaga na nakakatulong yung rapid cellular balancing treatment. Isa pa ay yung pag-iwas sa mga carbohydrates, yung mga high net carb. So yung kanin, napakahirap po talagang iwasan na hindi kumain ng kanin, lalo sa isang Pilipino na katulad ko. Minsan napapasubo ako, pero alam nyo, sa totoo lang, pinipilit ko talaga na, sabi naman ng isang doktor, no, ng isang low carb doctor, ang sabi niya, okay lang naman daw na kumain ka ng carb basta 50 grams or less. Pero kung mas maaari, iwasan nga yung mga kanin, yung mga spaghetti, mga pasta, mga pancit, at anything, mga bread, dahil yan ay mga high net carb. So, para po maalagaan natin yung mga kidneys natin, make sure na itry po natin yung yung mag low carb at saka mag fasting, kasi malaki po talaga ang naitutulong yan. Sa mga nagsasabi naman po na wag daw ako mag-filter kasi para daw makita po talaga yung itsura ng stage 5 kidney patient. Alam ko naman po na kapag stage 5 ka na or nagda-dialysis ka, nagkakaroon po ng discoloration ang skin. So, aalagaan po natin yung mga balat natin. So, syempre ako, may mga ginagamit din ako na, alam mo yun, pampaayos, pampakinis ng skin. Kasi ayaw ko po talagang mag-iba yung itsura ko. At saka, isa pang nakakatulong talaga po ay yung rapid cellular balancing treatment. Bago ako mag-start ng RBC or RCB or rapid cellular balancing, napansin ko po talaga na yung balat ko parang nagdi-discolor na. Pero right after kong gumamit nito, nag-iba po yung glow ng skin ko. Tapos yung pagkain ko ng egg, ang laki pong tulong kasi rich po siya sa vitamin E at maganda po siya sa balat. Yung mga iniinom kong sabaw na bone broth, bone marrow, isa pa rin po yan. Napakaganda po na inumin dahil sa collagen. So, yung mga nagsasabi po na naka-filter ako or what, huwag nyo lang po tingnan yung itsura ko kasi ganun po talaga ang itsura ko. Ano po yun, alangan naman pong magpakita ako sa camera na para akong may sakit, na para nang mamamatay. Hindi naman po ganun ang may sakit. Sa totoo lang po, kahit na merong sakit, alagaan pa rin po natin ang itsura natin para po maging maayos po ang itsura natin, na hindi tayo mukhang alam mo yun, yung mukhang talagang may sakit ka, alam mo yun. So yun lang po. At gusto ko pong mag-share sa inyo ng videos everyday, pero minsan talaga natatamad akong mag-upload, sorry. Yung mga kinakain ko, yun pa rin naman po kasi paulit-ulit, ayoko namang i-upload. So, sana po ay patuloy po yung supportan niyo sa mga videos ko. At paki-comment naman po sa baba kung ang mga videos ko po ay nakakatulong sa inyo o hindi. At saka, sana ipagpatuloy natin yung ginagawa natin na mga strategies, mga therapies, and natural healthy methods para alagaan ang ating mga kidneys. Alam niyo po, sa totoo lang, totoo yung sinasabi nila na health is wealth. Kasi pag may sakit ka, dun mo talaga marirealize na napakaraming bagay na hindi mo pwedeng gawin kahit gusto mo. Kaya alagaan nyo po sana yung mga kidneys ninyo, alagaan nyo yung buong sarili ninyo, at patuloy tayong maging strong, at ipanalangin po natin lahat dahil wala naman pong imposible. So, let's continue the fight, and let's love our kidneys and live a healthy life. And no matter what happens, may we always put our trust in God. So, happy Sunday po sa inyong lahat. Sa next time po. Bye po.